Oh my God, grabe kalamig. -1. Aga naman ang minus na to. Kasi masyadong clear yung sky. Basta ito talagang clear sky at sunny-sunny. Delikado yan. Hindi yan mainit, kundi malamig. Come na, Mix. You feel cold? Yeah. Kahit nakabalot ka na. Ayan yung jacket niya, pang winter na talaga. Kasi ang lamig. Ayan, nilalamig pa din kahit naka winter jacket na siya. Tapos dinalhan ko pa siya ng extra para pag lumabas sila mamaya, hindi talaga siya lalamigin. Oh, you go. You go na. Kay ano ko muna yung sasakyan. Painitin. Ayan, iyak-iyak na siya kasi inaantok pa yan. Nilagay namin kagabi yan sa higaan niya ng 8:30. Pero nakatulog ng 10 o'clock. Ay nako, ambot na lang jud. Diyos ko, nag-frozen na naman yung sasakyan, oh. Diyos ko po, kudkod na naman tayo ng ice nito dyan. Init, init lang. Para, talaga. Hindi tayo lamigin. Ayan, nagwawala na yung isa doon. Odota. I will put it full para mabilis. Pero kahit naman ilagay ko yan ng full, hindi yan siya iinit kung hindi tatakbo yung sasakyan. Wait, seatbelt muna natin tong maliit na bata. Akala ko mali-late na naman ako. Dahil late na kami lumabas ni Mixo ba. Kasi nga nag-iyak-iyak pa siya, ginising ko, ayaw talaga bumangon. Ang ending 7:40 na kami nakalabas. Uy, grabe yung lamig, sakit sa ulo. Nagmamadali kami kanina lumabas, hindi ko mahanap yung gloves ko at yung aking bonnet. Hanapin ko po yun mamaya pagdating sa bahay para next day, kasi start na to eh. Ito na talaga yung inaantay natin na kinatatakutan natin. So work muna ako ha. Alright, ang dami nating lilinisan. Meron akong 17 rooms na lilinisan. Hindi pala ako nakapaglagay ng lipstick. Ang putla natin dyan, pero hayaan nyo na. Ayan, tinali ko na yung aking buhok. Basta marami kaming lilinisan. Gusto ko nakaano yung buhok ko, nakaganyan, para pag nagmamadali ako ba, hindi pumupunta sa mukha ko. So, kaya natin to. Mag-inat-inat muna tayo. Oh my God, sa 17 rooms. Buti na lang 8 o'clock kami magsa-start. Ayan, 8:09 na. Kaya natin to, self. Kaya natin to. Uy, kulang kami ngayon. Kasi 3 naming ka-workmate ay nagbakasyon. So, hindi kami kompleto. Ayan. Okay ya tayo. Labas ko lang itong mga kagamitan namin dito. Ayan. Kasi kailangan to ilabas para makapag-start na tayo ng ating day. Very busy. Yung aking 17 rooms kanina umaga naging 26 rooms. So, nagmamadali na naman tayo umuwi dito. Hindi ko pa natapos, pero kailangan ko na talagang lumabas dito kasi susunduin ko pa yung ating Mixo. Wala na. Namutla na si Maring Queenie. Yan ang oras na mo. Ayan. 10 minutes bago mag 4 o'clock. Tamang-tama, dating ako doon 4:05. Okay lang naman nga. Ganon ako dumating sa daycare ni Mixo. So, kunin ko lang muna yung gamit ko. Ay! Hindi na talaga kaya na ako ang mag-pick up kay Mixo. Dahil aalis na sana ako. Bigla ba naman gusto ko mag-CR? So, tinawagan ko dali-dali si Pars na anuhin niya muna si Mixo pick upin. Meron kasi siyang trabaho. Pero ano siya, on call lang siya ba? On call work. So buti na lang nag-coffee pa si Pars doon bago atupagin yung kaniyang trabaho. Dahil pag ako talaga andun ako sa CR, siguro mga 5 minutes din ako doon. Pagtingin ko sa oras, Diyos ko, 2 minutes na lang. Mag-alas 4 na. Ayan. Uwi na lang tayo. Kasi nagluto daw si Pars doon. At ako'y gutom na. So, grabe ka haggard, uy.
Uy, okay na yan. Mag-lipstick ako mamaya. Ngayon lang talaga. Dahil madami tayong nilinisan. Naka-lipstick ng inyong Maring Queenie. At medyo nakapagpahinga na konti. Yan. Mag-vlog na tayo. Uto! May sumisigaw. Why is that, Nixo? Why shouting, anak? Pero medyo makapal yung ating lipstick. Hindi na bagay kasi andito lang tayo sa loob ng bahay. Tanggalan natin. Ayan. Much better. So, kanina pa tayo nakauwi. Nakapahinga na ako ng 1 oras. Pagdating ko talaga, pagpasok dito, hinanda na ni Pars yung pagkain sa lamesa at ako'y kumain kasi nagluto siya ng vegetable soup. Ayan. Tapos, bake bread. And then, nagyan ng margarine. Wala na pala to. Kunti na pala laman niya. Pero meron pa to. Sayang kasi itapon eh. Pwede pa yan mamaya. Kasi kakain daw si Pars. Nag-sauna lang si Pars. Hindi na kami nag-sauna ni Mixo dahil nung nag-swimming kami, nag-sauna na kami ni Mixo. Ayaw ko kasi yung sa isang linggo, 2 beses or 3 beses kami mag-sauna. Nakakadry siya ng balat. Lalo na ngayon na pa-winter na. So, sabi ko kay Pars, siya na lang muna ang mag-sauna doon dahil bukas hindi siya makasauna. Yung schedule niya sa work ay 12 to 10. So, gabi na siya darating bukas. Ayan. Ano na, Mikael? Ano na pinaggagawa mo? Ha? So, meron akong naiuwi galing doon sa hotel. Ito, ang daming iniwan ng mga customer kanina or guest ng hotel. Ede, inuwi ko din dito sa bahay kasi kung sino yung nakakuha, kunyari naglinis ako at ito yung mga nakuha ko, pwede namin to siya i-uwi. Sa mga nagtatanong pala kung may nakukuha ba kaming tip sa paglilinis, alam nyo po, yung mga finish, napakakuripot maglagay ng tip sa mga kwarto. Mula nung nagtrabaho ako dyan sa hotel, 1 beses lang po talaga ako may nakuha ang pera dyan. At alam niyo po kung magkano? 4 euro lang naman. Yun lang po talaga ang aking nakuha doon sa hotel. Hindi sila mahilig dito yung mag-tip gaya sa atin sa Pilipinas tuwing naglilinis tayo or kahit saan tayo merong tip. Dito wala. Kahit sa mga restaurant, hindi sila mahilig sa ganan. Madalang lang sila magbigay. So, ito, mga nakuha ko to sa hotel. Ayan, yung customer doon, nagbili ng ketchup, tapos parang 2 beses niya lang to ginamit. Kinuha ko na lang, kasi andun lang naman sa lamesa eh. Sayang din naman itapon. Hindi naman to siya na ano siguro. Nabuksan lang naman yan, pero for sure, andyan lang yun sa lamesa, hindi yan ginalaw. So, tamang-tama, wala na akong ketchup dyan sa ating ref. Kinuha ko na lang. And then, meron ding mga pizza, 2 pizza. Ayan, ito, matagal pa expiration nito. Ayan, meron tayong pizza. Tapos, meron pang beer. Tuwa na naman si Pars nito dahil merong beer. Tama lang, may pizza, may ketchup, may pangtulak. Tapos, 1 apple. At, ngayon sa work, ang sarap lang sa pakiramdam na ano ba tawag niyan? Ano ba tawag niyan, oy? Yung naglo-loading yung utak ko. Ma-appreciate. Ma-appreciate yung ginagawa natin, di ba po ba? Today kasi yung manager dun sa hotel na pinagtatrabahuan ko, may time yan sila na nagro-robing or yung nag-check sa mga kwarto na nililinis namin if malinis ba or may kulang na nilagay or hindi naayos yung kurtina, mga iklabos. Tapos, ngayon, binigyan ako ng premyo
premyo dahil ako yung napili na very clean na maglinis. Yes, palakpakan si Mars. Ano lang, masarap lang talaga sa pakiramdam. Hindi po ako sa nagmamayabang, pero ang sarap lang po today na sinabihan ako na sobrang linis ng mga nilinisan kong kwarto. Wala silang nakita na kahit anong problema, like yung sa kortina, sa mga ilalim ng bed, or sa gilid sa bed. Lahat talaga nakaayos. So, kinabahan ako kanina kasi pag nakita ko ng mga yon na nag-check sa mga rooms na nilinisan namin, pagtingin ko patay, baka meron akong hindi nalinisan na maayos. Tapos, nung paalis na siya, andun siya sa harap ng elevator, yung manager. Tinanong niya yung pangalan ko. Sabi niya, ano pangalan mo? Diyos ko, kinabahan na ako dahil akala ko talaga meron akong hindi nalinis ng maayos. And then sabi ko, Queenie, and then nung pagbalik niya, ito ang binigay niya sa akin. Sabi niya, ito ay premyo mo dahil napakalinis mo maglinis sa mga kwarto. Kinibot naman si Maring Queenie. Nakakaano lang talaga tayong mga Pilipino magtrabaho. Napakalinis talaga. Swak na swak. Hindi sila lugi sa atin pag tayo ang kinuha kasi mabilis tayo magtrabaho at napaka linis. Tapos yung napaka ano ba tawag niya na? Nakalimutan ko. Nag-loading yung aking pag-iisip. So, ayan. Meron akong prize. Ano to siya? Chocolate. Mukha ni Mixo. Oh. Kikita ko chocolate. Mukha. Ayan. Ganyan siya. Kahit maliit lang po to siya na bagay, napakasarap po sa pakiramdam na sabihan tayo na ganun yung ating trabaho, diba? Kumbaga, feedback sa atin. At hindi lang po yan ngayon na sabihan ako na malinis ako maglinis. Meron din pong mga ibang guest kasi naglalagay kami doon ng pangalan sa every room na nililinisan namin. And then, yung boss namin at yung manager sa hotel, meron yan silang Gmail na sila ang nakaka-open at doon pwede maglagay ng feedback about sa room kung malinis ba or meron bang problema. So, 3 weeks ago, meron ding nag-feedback sa linis ng inyong Mars na sabi doon ay for the first time, ngayon lang daw sila nakakita ng sobrang linis na kwarto dyan sa hotel na yan. Ilang beses na daw siya nag-check-in, pero this time sobrang linis, wala kang makitang problema. So, pagtingin ko, pangalan ko pala ang andon. So, wala lang, napakasarap lang po talaga sa pakiramdam. So, ayun, at meron din mga previous months, days na yung mga good feedback ay sa akin talaga. So, yung mga kasamahan ko doon, lalo na yung mga Thai, parang naiinis sila sa akin. Nung binigyan ako nung premyo, hindi ko naman kasalanan na maayos ako maglinis. Sila kasi, hindi nila inaayos. Nagmamadali sila, pero hindi naman inaayos. Hindi naman tayo dito pabilisan ng trabaho, kundi palinisan kung sino yung malinis magtrabaho. At nakakahiya din na pangalan natin ang nakalagay doon. Tapos, pag nag-complain ang guest na, oy, may problema sa hotel na to, merong alikabok, madami. Pagtingin ng hotel manager na kung sino nakalagay doon, tapos balik sa'yo yung bad feedback. Hindi rin siya maganda, diba? So, yun yung ano ko today. Kahit na sobrang pagod ako sa work, pero naka-receive ako ng very, very good feedback from them. I'm so happy to clean. Kaya, ang cute naman ng ating Mixo. Mixo! Hi! Do like that. Ang cute naman ng ating Mixo. Ang gwapo man ang aking Mixo, oy. Asus! Asus yung aking Mixo. Are you handsome? There you go, Susie.
Ha? You handsome or pangit? Handsome. Pati siya, hindi din siya agree sa pangit. Handsome yung sabi niya. So, ayan, magkakape muna ako kasi mamaya gusto ko magligpit-ligpit sa kusina dahil nakatulog ako ng 30 minutes. At bukas, free day ko. So, gusto ko pag gising ko bukas, malinis yung bahay. Hindi natin kailangan maagang gumising para maglinis. Ito na pala yung ating pinadry na apple. Puno to siya kanina. Nakainan na to namin ni Pars, ni Mixo. Masarap kasi siya. Tapos si Pars kanina, habang wala ako dito, naglagay din siya ulit. Ayan. Meron pang natira. Ayun, hindi pa tapos kasi maliit man yung ating dryer machine. So, pagtapos no, nilalagay ko na naman yung sobra dahil masarap siya ba? Lumalabas yung tamis pero yung hindi pa to siya na-dry, maasim. Si Mixo gusto-gusto nito. Yung ating dry fruit. Gusto ko gumawa ng Spanish bread. Siguro gagawa tayo ng Spanish bread. Kasi minsan po yung pagluluto or pag-bake, yun po ang stress reliever ko. Tapos ipamimigay ko lang. Masarap po sa pakiramdam. Gawa sana ako ng Spanish bread. Kaya lang, wala akong gatas. Pwede naman ako mamaya gumawa or ano ba? Mamaya pag naganahan ako lumabas, punta ako doon bili ng gatas. Kailangan din kasi ni Mixo ng gatas. So, nasipan ko gumawa ng maha. Dahil yung mga girls dito sa Kotka, punta kami doon sa bahay nila Ruby. Yung may baby. Bisitahin namin yung bagong panganak. So, sabi ko, gawa tayo ng maha, of course. Bayad kami, chip in. Kasi every time naman na nagkikita kami, tapos meron kaming niluluto, ako yung nagluluto, tapos hati-hati kami. Kunyari, kung lahat ng gastos namin ay 20 euros, so paghahatian namin yan, magbabarkada para walang iyakan ba, at walang anuhan. Siraan na, oy, ako na lang palagi yung nagbabayad ha, naglalibre, ganun. Pareho naman kami lahat may trabaho. So, pantay-pantay lang. Magsishare sa isa't isa. Magsishare para lahat ay may share at hindi lang isa ang nagbabayad ba. Si Mixo, ayaw niya tong niloto ni Pars na vegetable soup. Dahil medyo matapang yung lasa sa kanya. Madaming spices nilagay si Pars ba. Kaya hindi nagustuhan ni Mixo. Pero ako, nagustuhan ko siya. Ang sarap. Ito lang yung kinain ko. Tapos nag bread. Yun lang. Masarap siya. Ligpitin ko lang to. Mamaya, pagdating ni Pars, punta ako ng shop. Sabi ko, mag-banana cake ako. Hay nako, ang dami mong gustong lutuin, Mars. Ano ba talaga? Magmaha na lang. Sige, maha na lang tayo. Tapos ipamimigay lang naman natin yung, di ba? Ganyan naman talaga ako eh. Yung pagluluto, stress reliever ko yan. Save ko yung sweet potato. Ito yung nakuha natin doon. Sa Mr. Bean. Mamaya, lutuin ni Pars yung isang pizza. Dito kami sa shop kasi nga, kailangan natin ng gatas. Come here na! Tapos yung isa, ang saya. Ang saya. Kasi may nakuhang candy. What kind of candy is that, Mixo? Pizza. Look. Look. Yeah. It's yummy? Yeah. Okay, let's go. You careful, na hindi ito mahulog. Yes. Yan, nagpunta na lang kami ng shop. Sinama ko na lang to kasi gusto niya sumama. Marunong na talaga. Tapos alam niya na kung nasaan banda ang mga candy. Itong batang to, baka next time ni. Tapos, lumabas nang hinahawakan yung candy na hindi ko pa nabayaran. Napansin ko na lang doon sa pinto na hindi ko man binayaran. Sus! Buti na lang hindi nag-alarm yung doon sa ano ba?
pinto. Kasi kunti na lang talaga. Doon na kami sa harap ng pinto. Tawa na lang yung tindira doon. Ano naman yun Hindi naman yun sinasadya. Bata naman yan. Wala naman yung kaalam-alam. Ang alam niyan, kumain ng candy. So, yun, may gatas na tayo. Nung last time na nagpunta kami ni Mixo ng shop, hindi ako bumili ng gatas kasi ang alam ko, meron pang isang pack ng gatas na hindi pa nabubuksan. Binilisan siguro ni Pars. Inumin yun dahil pa-expire na yun siya ba. Hindi kasi umiinom si Pars ng expire na gatas dahil sensitive yung kanyang tiyan. Magpururot yung kanyang tiyan pag ganun. Kung napapansin niyo po, hindi ako nangunguha ng gatas dun sa dumpster. Mulaon. Dahil usually yung mga tinatapon dun sa dumpster na gatas ay yung expire na today. Tapos kinabukasan, hindi ko yung alam kung okay pa yan. Sa akin okay lang. Hindi naman ako pala inom ng gatas. Si Pars lang, iniingatan ko yung tiyan niya dahil pag nagdiarrhea si Pars dahil dun sa gatas, ako rin yung mahihirapan kasi nga naawa ako sa kanya. Nag-decide na lang kami na hindi ako kukuha ng gatas. Sa ibang pagkain walang problema, sa ano lang talaga gatas kasi sobrang sensitive ng tiyan ni Pars pagdating sa mga ganyan. Let's go. Ano na? Okay na. Ayan. Ang sarap sa pakiramdam na nakapaglakad-lakad yung sariwang hangin ba. Kahit mga 4 minutes or 5 minutes lang tong shop galing sa amin. Okay na din. Hoy! Ito gusto magpakargay. Ang bigat-bigat ng gatas. Tapos meron akong coconut milk na bit-bit. Mixo, I can't carry you. You carry this. No, I can't carry you. Ikaw, I can't carry you. No, next time you won't come with me, ha? Kasi ang dami mong drama. Alam mong may dala akong plastic, hindi kita maalsa. Yaha. Oh, careful there, mabangga ikaw. Ito, kung saan malapit, dyan siya magpapakarga. Oh, let's go. Let's go inside. Come na, come. Akala ko ba sobrang lamig na kasi 6:30 na. Hindi pa pala, umaga lang talaga yung sobrang lamig ba. Tapos siguro mga 9 or 10. Diyan ay yung sobrang lamig talaga. Oh, mainit. Nakadalawang jacket ako. Oh, press the elevator. Elevator. Open it. And then our floor. Our floor. What? Our floor. Yo. Okay. Let's go inside. Yeah. Uy, bakit di na ito mabuksan? Gumawa na ako ng bed. But, let's check first kung okay lang ba siya. Kulang pa. Hindi pa siya yung parang bubble gum. Kulang pa to ng masa. Balik ka dyan. Mga ano pa. 5 minutes. Lalagyan ko siya ng oras para hindi ma-over ba. Kasi pag na-over mo yung dough, titigas yan. Kaya kailangan meron siyang specific time. And after 5 minutes, let's check our dough. Ayan. Yan oh. Ganyan dapat yung ating dough. Para siyang bubble gum. Ganyan. Ganyan siya. Parang elastic. So, perfect yung ating dough. And then, ilalagay lang natin to siya sa malaking lagayan. Ang tigas. Rakas! 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 May tarbin apo. Ang tigas niya tanggalin. Ito Kasi
Kasi gusto ko siyang gawing bolo. Ayan. Ooh, napakaganda ng ating dough. Mitä? Can you remove this? Yun, hard again. Look at my dough. Looking nice. Yeah. Hold it a little. Kita. I wonder if it's fit here and then it will double. Malaki kasi to eh. Pang times to ang recipe nito. Bibigay ko lang naman to sa mga girls kasi si Pars ayaw niya ng matamis na bread. Di ba yung tinapay natin, mga matatamis, eh, ayaw ni Pars. Siguro kuha lang siya ng mga 3. Ito kasi mga 30 pieces siguro magawa ko nito. Saan ko man to ilagay? Oy, doon na lang to sa planggana. Hugasan ko yung planggana. Pero parang kasya naman to dito. Dito na lang to siya. Lagyan natin ng oil yung ating lagayan para pag tumubo na yung ating dough, mabilis lang siyang tanggalin dito ba. Ayan. HRM ka pag marunong ka nito. Kasi mag-aaral ako ng HRM. Kasali to sa major namin, yung mag-baking. Ayan, oh, she's bakit niya. Ayan. Malaki naman yung bowl. Ayan, very soft. Diyan ka. Ayan. So, ayan siya. Sana, pag tumubo na siya, puno yan. Ayan. So, balikan ko ito mamaya. Kasi mga 1 oras pa ito patubuin eh. Tuyo na siguro yung ating mga ano. Ay. Hindi pa. Kulang pa pala to. Akala ko dry na siya. Balik natin. Bukas ko na lang to siya. Ano yun, i-turn off. Mga anong oras kaya ito nilagay ni Pars? Kaninong plato man to? Rakas! Kinin! Lautanin tama balkoinen. Se on töistä. Töistä! Niin mä toin sen broilerin. Ah! From work. Ano pala yan ni Pars dyan? Yung nagdala siya ng manok ba? Dyan yan nilagay. Dyan mo na yan ilagay. Need to put it my bag so I remember to take it back. Yo, before you Yo. get it. Okay, kasi naglinis-linis ako eh. Dahil, ewan ko na lang tong bahay talaga namin. Inuna ko muna dito sa kusina. Para mamaya, doon naman ako sa sala. Bukas na ako mag-vacuum dahil gabi na para mag-vacuum. At sabi nila hindi daw maganda magwalis sa gabi. Pero pag no choice ka talaga na sobrang alikabok yung floor mo, kailangan mo talagang walis, pero wag lang ilabas yung dumi. Shit ko lang tatama. Paika. Niin. Eikä siellä on paikka. Laita basin ne. Ay. So, kahit anong ligpit ko dito sa sala namin, hindi talaga yan maligpit-ligpit. So, yung ating mix. So, nilagay na pala ni Pars yung cover nito. Oh, asan kaya yung isa? Meron kasi itong mga cover. Kaya lang, sa 1 linggo, pinapalitan namin yan. Sabi ko nga, siguro magbili ako ng isa pa. Mura lang kasi yan. Tag-2 lang yan doon sa Shein. Pitin yung mga pinagkainan ni Mixo. Kumusta na kaya yung ating dough? Kasi almost 1 hour na. Check natin. Hala! Perfect! Perfect yung ating dough. Ito, kunin ko na. Grabe, parang bola yung ating dough. So, dito na lang ako sa lamisa. Ayan, oh. Punasan ko lang to ulit. Pinunasan ko naman tong lamisa. Pero maganda pa din kasi yung napakalinis niya ba. Diyan na ako roll ng ating Spanish bread. Ano to? Bakit may pink dito? Ano siya mawala? Asan kaya yung galing yan, no?
Saan kaya yung galing ang pink na yan? Ayan. Ang parts natin na mixo dun. Andun lang naman sila sa kwarto. Tapos, time to time, pinupuntahan nila ako dito sa kusina ko ano nang nangyayari sa kanilang mama. I'm very fine naman. Asan na yung aking ano? Ito oh, para sa ating oven. Tigas naman ito, tanggalin. Brown. Yan. Ito yung lalagay ko doon sa ating lamesa. Ganyan. Pero kailangan ko ito lagyan ng tubig dito para dumikit. Hindi naman gaano kadami. Para hindi magalaw-galaw yung ating paper. Oh, diba? Brilliant Mars. Ano ganyan? Pwede tayo mag-roll dito. Nasaan na yung ating towel? Perfect na perfect ko na talaga yung dough. Oops. Dapat pala nito. Ginanian ko. Pero okay na yan. Ngayon ko siyang ganyanin. Ang nilagay ko nito instead na butter ay yung lard. Meron kasi akong lard dyan. So yun yung aking ginamit na fats. So ito, hatiin natin ito ng mudong. Ilan kaya? Madami tayong magawa nito ba? Ayan. Siopaw sana yung naisipan kong gawin. Kaya lang wala akong pang feeling. So ito na lang. Kasi mas easy lang siya gawin. At butter lang yung palaman. Tapos yung ano ba tawag nun? Butter palam. Ano ba tawag nun? Butter. Nakalimutan ko. Ayan. Baliktad ka, Mars. Dapat ganyan. Wala kasi akong cutter sa dough. Tapos mamaya, titimbangin natin to. Dito na yung manggidistorbo sa nanay niya. Ano niya sa buhok natin? Mita, Mixo. Numisa si On your apron. Gusto niya daw ako tulungan. Pero meron daw kulang. Yung kanyang apron. No, I think can't go because my hands is already clean and I can't stand from here. Wow. Later. Okay, bigger that one. Scale. Okay. Tinimbang ko yung ano natin do para pantay talaga ba? Diba? Ito yung tricky pag nag-ano ka. Gawa ka ng mga tinapay. Sa lahat ng major sa HRM, baking ang pinaka-hate ko. Kasi nakakapagod siya. Pero naipasa ko naman. Mixo, anak ko, ikaw ha. Nag-i-enjoy ka din dyan na ano? Hawak-hawak. Madami talaga itong nagawa ko ay. Bilangin natin to mamaya. Hala, yung breadcrumbs ko pa pala. Hindi ko pa na-crush. Buti na lang mag-dry si Pars kanina. Sus, excited tong isa dito kumain eh. Wow, right. Wow. Parang hindi ito matutulog na hindi makakain ito ah. Oh, it's tasty. I did it.
Biala. Kala niya, luto na. We put it to oven. Oven, uni. Yo. Nakaluto na ako at yan na yung ating first customer. Grabe, atat na atat siya. Kailan maluto ang Spanish bread. Gustong-gusto niya kasi ito eh. How is it, Nak? What? How is it? It's yummy? Yeah. Okay. And there have another round. Last na to siya. Madami talaga yung nagawa ko ngayon. Hey! Mita. Gusto niya talaga. Oh. It's not hot? Okay. I will put it back. Mitä? Hapadi, joo. Ja ota maitoa sit suuhun, jos on kuumaa. I'm done! Done. That's good. We're done! So, upo-upo na tayo. Mixo, ano na Mixo? Ano na nangyayari sa'yo dyan? And by the way, binabati ko lahat ng ating mga teacher dyan sa Pilipinas. Hindi ko lang alam dito sa Finland ha kung nagsiselebrate sila ng Teacher's Day. Kasi wala naman ako nakikitang nagsiselebrate sila eh. Pag-alam ko lang dyan sa atin, nagsiselebrate tayo ng Teacher's Day. So, happy Teacher's Day po sa lahat ng mga nagtuturo dyan sa atin sa Pilipinas at lalong-lalo na sa dalawa kong kapatid na puro teacher at sa kanilang mga asawa na puro din teacher. Ayan, enjoy your day po. Nakita ko lang kanina din sa Facebook na October pala ngayon, araw ng mga teachers. So, sa mga teachers ko dati na paano tayo magsasalita nito kasi may isang naglalambing naglalambing siya. Mag-regret sana ako. And say thank you sa mga teacher ko dati from kinder hanggang nag-graduate ako. So, sana naalala niyo pa po ako. Kasi yung iba kong teacher, hindi ko na po talaga maalala. Yung lalo na yung sa elementary, doon sa Lupon, naalala ko yung ibang teacher ko doon. Pero yung sa Turil, na nag-aral ako sa elementary, hindi ko na maalala. Tapos yung teacher ko sa kinder, yun, naalala ko pa yun. Kasi hanggang ngayon, nagtuturo pa siya. Mita. Gigil ako nito. Gigil ako. Kanina, na-miss ko sila ni Pars. Nung andun ako sa work, tinawagan ko bigla si Pars kanina. Sabi lang ako, I love you and I miss you and then bye. Ganun lang. Why are you looking? Nothing. Continue. I love you. I love you. Mixo, I love you. Iba yung sagot. Lintog. Grabe yung dry throat eh. Mixo, ano na? Let's go to sleep. Sige na. Kasi tomorrow na naman. Uy, pahinga na tayo. I don't know if our vlog is already long, pero I try my best na mag-vlog today. Kasi mamimiss ko kayo pag hindi ako mag-vlog. Alam niyo po, hindi yung sahod ang iniisip ko nowadays pag hindi ako nakapag-vlog. Ang iniisip ko po ay kayo. Kayo po na laging nanonood sa amin. Lalo na pag nagko-comment kayo, Mars, wala kang upload today. Mamimiss kita, mamimiss ko kayo. And then, parang nakukonsensya ako pag may araw na hindi ako maka-upload. Meron lang talagang time na pag sobrang busy ko, tapos maaga yung work ko, hindi ko ma-edit agad-agad yung ating vlog. Wala po tayong vlog. Alam nyo na po kung bakit hindi ako nakapag-upload
busy po ang Mars nyo pag ganon. What you're trying to say? Those skiing centers already open. Oh, hey, kot ka! Joo. Kot ka la, nasa TV yung kot ka. Hindi ko pwede ipakita kasi makapiright na naman ako nito. Meron kasi yung one time na nag-vlog ako tapos minakita ko sa camera yung TV. Ay naku, copyright talaga ang labas. Iba talaga to si YouTube. Ayan oh, kot ka. Ito, malapit sa work ko. Baka nakita nila ako dyan, nag-walking-walking.